tukoy nila. Yun, isang mapagpalang araw mga tol. So welcome back ulit sa ating YouTube channel, ating bagong upload na video. At unang-una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na siya pong laging gumagabay sa atin, sa ating bawat lakad, sa ating bawat hakbang. At hanggang ngayon mga tol ay patuloy pa rin tayo sa ating misyon at paghahanap sa mga bihag. So kami po ay nagpapasalamat dahil nabalitaan natin o nakita natin yung live ni Benji na nakababa na pala siya ng bahay nila. Pero ang nakakalungkot lang mga tol, nakakauwi man siya pero ang kanyang asawa at anak ay hindi niya dala. Kaya tinawagan ko siya at ang sabi niya ay aakyat daw agad siya para hanapin yung kanyang asawa at anak. At sinabi ko ay dito na lang kami magkikita sa area kung ano yung resulta nito sa aming paglalakbay. Dahil hindi lang po asawa at anak ni Benji yung bihag dito o biktima. Pati na rin si EJ ay hypnotized din ng mga kalaban ngayon. Kaya huwag tayong maging kampante o huwag tayong kumpiyansa. Dahil anytime, kahit anong oras ay pwede tayong mapahamak. Kaya buti na lang si Bradley ay nakaintindi sa aming sitwasyon ngayon. Sabi niya sa akin na walang problema sa akin, Brad, na mahuli ma-rescue yung asawa at anak ko dahil sabi ni Lulu Ambo ay ligtas naman po yung asawa at anak niya dahil hanggang ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ng mga dati niyang tauhan. Kaya, pero patuloy pa rin kami tol sa aming mission sa paghanap kung saan man nila nilagay yung asawa at anak ni Bradley. Kaya patuloy kami tol at sana ay samahan niyo kami sa aming bawat takbay, sa aming bawat upload na video. Pagdasal niyo po kami sa aming mga hakbang na wala sanang anumang uring kapahamakan ang nakaabang sa amin. So pagod man tayo, kulang sa tulog, kulang sa pahinga, ay patuloy pa rin tayo tol. At nabalitaan din natin tol na si Rimart pala ay talagang critical yung buhay sa kamay ng mga bandido, no? Pero sa awa ng Panginoon ay naging instrumento si Lulu Ambo na iligtas si Rimart. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat unang-una talaga sa Panginoon at siyempre si Lulu Ambo na siya po yung naging instrumento para mailigtas yung kapatid ko. At iba pa nating problema, yung kapatid ko na asawa ni G-Ward ay hawak din ng mga bandidong grupo ngayon. Kaya nakakalungkot man isipin na biktima yung pamangkin natin, pamangkin ko. Ay wala tayong magagawa kundi harapin yung mga pagsubok at problema sa buhay natin. Kaya kinunta ko si Rimart tol at ang sabi niya ay magkikita kami sa location kung saan po kami ngayon dahil hinatid po siya ni Lulu Ambo kung saan po kami banda na area. Kaya nakita ko sa video ni Rimart na naglalakbay siya, hinahabol pa rin siya, target siya ng mga bandido, mga bandidong grupo na patuloy na tumutugis, lalo na sa amin ng mga hunter. Dahil ako, si Rimart at iba kong kasamahan ay mga punteriya kami ng mga bandidong grupo na pinangungunahan ni Commander Bagnot na hanggang ngayon ay mailap o na napaka-immortal, mabangis, naghahari dito sa bundok, naghahari-harian. Kaya wala tayong magagawa kundi harapin yung katotohanan, harapin yung pagsubok na inatang sa atin dahil ang pagsubok na ito ay may hangganan din. At siya nga pala mga tol, ako ko ay
Siguro mga pizza 5 siguro bababa ako dahil anniversary namin ng asawa ko sa September 7 at nangako po ako na uuwi ako ng hindi pa September 7, mga pizza 6 or 5 or 4 ay nandun ako sa bahay. Kaya may mission man tayong masasucess or wala, may madala man tayong bihag or wala, ay talagang paglaanan ko ng time yung anniversary ng asawa at sana ay gabayan tayo ng Panginoon na makababa akong ligtas, safe po akong makababa para i-celebrate namin yung anniversary namin ng asawa ko. So magti 3rd years anniversary na po kami ng asawa ko, kaya kailangan na maglaan ako ng oras, maglaan ako ng panahon, mag-relax, magpahinga dahil kakaibang digmaan na naman yung harapin natin sa araw na yan. Kaya salamat sa inyong walang sawang suporta tol at pagmamahal sa akin, especially sa lahat ng mga taong hindi nagsasawa na mag-share ng blessing. So, salamat po ng marami dahil sa inyo ay patuloy ako sa aking paglalakbay, sa aking pag-explore dito sa area na kung saan po ay delikado at critical, pero ang lahat ng yan ay hindi namin ininda gawa ng sa aming puso at isipan ay talagang kailangan naming lumaban at tutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. So hindi pwede na magpapaapi tayo at hindi pwede na hayaan natin yung mga taong humingi ng tulong na hindi natin sila tutulungan, dahil kahit sino man po yung madaanan namin sa area na ito, para may narinig akong ano to, kahit sino man yung mga madaanan natin sa area na ito na kahit hindi natin kilala ay tutulungan natin tol upang magamit natin yung mga angkin nating galing sa pagkipaglaban at makatulong na rin tayo. Kaya salamat ng marami po sa inyong walang sawang suporta sa akin, especially sa lahat ng tao talaga na nag-aabot ng share ng blessing. Kahit nandito tayo sa bundok, at least makabili tayo ng pagkain natin, makasurvive tayo, makabili tayo ng gamot. Kaya shoutout natin yung mga taong lagi nating kausap kasyat, dahil alam nyo lang mga tol, kahit nandito kami sa bundok ay talagang napakalungkot yung mga nararanasan namin. Gusto din namin na may mga kausap, may kachat, dahil hindi biro yung mga ginagawa namin. Kaya may mga tao kaming na-close sa chat, mga supporters na bird sa ini agi. Okay. Ito. Bersih izin kan. Tuh. Iya ka. Apa lang. Izin ba? Lagi ko kay ring nata diri. Pinsang. Dumang si Inji tol. Siya pala yung ano kayo na narinig ko dyan. Buti lang di tayo nakano. Di tayo niya nakita. Ay mga tol no. So shoutout kay Ate Mila Galang, kay Tita Rosie, kay Tita Victoria, kay Ninang Josephine Kili, kay Tita Hilma, kay Ate Jersey Ribas, kay Ate Indy Daos, saka kay Mami Lableros, kay Ate Dailin Choi. Shoutout sa ate. Handa ka.
Ibang grupo to. Ibang grupo to. Di natin alam kung sino po yung commander na tinutukoy nila. Mahaba yung baril. Yung isa mahaba yung baril, yung isa hindi mahaba. Si EG nakita natin doon papunta, doon banda. Ibang grupo siguro to. Asa tanda si EG eh. Kailangan makuha din natin. Kailangan magamutin natin yan, bakit kagaya Gamot natin si EG para walang sagabal sa ating bawat plano. Yung dalawa doon, pwede din natin sundan yun. Pero dumaan si EG dito eh. Kailangan natin dito. Try natin na. Hawa o. Marinig mo yung motor. May parang motor na paakyat sa bundok. Pagkain. Ay mga tol. So gaya ng sinabi namin na hindi talaga basta-basta yung mga kalagayan namin dito. Dahil anytime pwede po kaming mapahamak o pwede po tayong malagay sa alanganin o sa panganib. Lalo na sa area na ito ay talagang danger zone talaga ang area na ito. Paghandaan na talaga nila tayo. Parang nagpatawag na naman ng meeting. Si Rimart, sana ligtas po yun. Dahil nakontak namin yun. Oh. May masigawan dun sa unahan lang. Iban daw. Para may hinahabol. Nahabol sila. Baka si Rimart yan. Yan ka ha. Nara sa AG3 ba? Malawan na engine ng iba na. Dahil bilis na yan at sobrang lakas na yan si Rob. Baka mas pinalakas na yan ni Commander Bag nito. Medyo masukal to dito banda brada. Huwag tayong kumpiyansa. Yung mga dumaan sa amin tol ay sinabi nila na ano daw. Pinapatawag daw sila ng commander nila. Din sa unahan. Isa hindi kalayuan dito. Para may mga taong maingay. Aywan ko kung rinig sa kamera namin pero sana ay ano kung biyag man yan o vlogger yan ang hinahabol nila. Ito pensa ayo pensa Brad. Sino kaya to? Biglang sumalot bigla sa likod namin. Ito bandaw. Nadiri bandaw. Nadiri bandaw. Dito banda to. Wala mo bandayan ginani dagan dito dulu. Parang tumigil sa dyan sa unahan.
Sa si Ejin pero magdagdagan ang sa manay nabuang ng si Ejin siguro saka ang laan sa utok wa putes na gini si Ejin maayo yun kinahanglan matakpan na gini nato ni susundan natin balik kan sa ito yung puno na yan patok na nga pa rin patok na rin yan kaya si Rima dyan nahabol na